Nagtataka lang ako, bakit itong si Remulla, Latore, Marcos Jr. Naka-sentro, naka-focus sila dito kay alias Totoy. To the point na ginawa siyang star witness. Akala ko ba sabi nila, lahat ng may kaalaman or lead patungo sa investigation, lumapit po kayo sa amin. Pero itong apat, nakasama naman sa wanted list nitong si alias Totoy last year, bakit hindi nila pinapansin? Kasi itong apat na ito, kumukontra doon sa sinasabi ni alias Totoy or itong si Dondon na si Atong ang daw yung mastermind. Pero panoorin natin ito, nagtataka lang talaga ako, no? Kasi especially treated nila itong si Dondon. Pero itong apat na to na nagsasalita na sinasabi at itinuturo nila na si Dondon ang nakakatakot, ang mastermind, hindi nila pinapansin. Apat na suspect pa ang gusto ng tumestigo ngayon. Pinangalanan na rin nila ang kapwa-akusado at whistleblower na si alias Totoy. Mga biktima rin po kami. Yan ang pahayag ng apat na bagong lumulutang na testigo sa missing Sabongeros case. Diba? Gusto nilang tumistigo. Bakit hindi sila pinapansin? Na sina Robert Matiliano, John Reconsolacion, Virgilio Bayog at Mark Carlos Zabala. Takot po kami dahil pinagbandaan po kami patayin at sinabihan po kami na umalis na po kami para hindi kami madamay. Oh. Kasama ang apat sa 6 na security personnel ng Manila Arena na nakasuhan 2 taon na ang nakararaan. Ang itinuturo nilang si alias Totoy, ang kanilang boss na si Julie Kakasama, yung mga nagsasalita ngayon yung apat, ayan o, boss nila. Dondon Patidongan, ang head of security ng Manila Arena. Hindi lang head of security ito. Meron siyang sariling security. Alam niyo bang may sariling security ito? O, siya na mismo nagsabi. Yung ko lang sa Pitmaster, may security agency kasi ako. Diba? May security agent. Ano sabi mo? Pakiulit mo nga. Transaksyon ko lang sa Pitmaster, may security agency kasi ako. Yung mga Kung saan huling nakita ang ilan sa mga nawawalang sabongero. Kilala niyo naman ang personal si alias Totoy? Opo, siya po yung head ng security namin po. Julie Aguilar Patidungan po. Big time, mayor. Oh, big time. Mayor. May sariling bodyguard. At may bulletproof car. May sariling bodyguard po. May bullet rope. At saka may 2 resort. Maraming May bahay. 2 resort. Sinearch po natin. Ayan, sinearch po natin. Ayan po. Don Chen Lee Beach Resort. Ngayon, ang tanong natin, bakit kaya Don Chen Lee? Kasi pala, itong Don and si Don Don. Yung Chen, Gretchen. Itong si Lee, Charlie Atong Ang. So, mamaya aalamin natin kung bakit ganun. Kung bakit Don Chen Lee yan. Bakit kayo lumutang? Dahil po sa seguridad namin at sa pamilya po namin. Bakit kayo natatakot? Kanino kayo natatakot? Takot po kami dahil pinagbandaan po kami patayin at sinabihan po kami na umalis na po kami para hindi kami madamay. Kilala niyo naman ang personal si alias Totoy? Opo, siya po yung head ng security namin po. Julie Aguilar Patidungan po. Big time, mayor. May sariling bodyguard po. May bullet rope. May 2 resort. Maraming bahay at saka apartment po. Maraming bahay. ba niya kayo? Hindi po. Isa po kaming in-house security po. Anong klaseng boss alias Totoy? Anong Dahil klase? sa po siyang malupit po. Malupit. Initin niyang ulo. Saka Mainitin. nanadyak po siya. Malupit po sa Nananadyak. mga trabaho po. May mensahe ba kayo sa gobyerno? Opo. Mensahe po namin sa gobyerno, humingi din po kami ng justisya at
hindi lang po si alias Totoy yung pakinggan nyo kasi isa din po kami sa mga biktima. Dapat malaman din po yung katotohanan. Oh, May mensahe kayo kay alias Totoy. humihingi sila ng tulong mula sa gobyerno. Ngayon, ang gobyerno, kay Don lang sila. Boss, kung ano man yung mga sinabi mo, dapat yung totoo lang, boss. Dahil alam mo naman na biktima din kami, kaya huwag mo na kami idamay. Boss, maawa po kayo sa amin, lalo na sa aming pamilya. Yes, yun po yung sasabihin natin, boss. Magsabihin So, boss ang tawag sa kanya. Hindi man si Atong ang boss ko nila. na po yung totoo para po malaman po natin yung katotohanan at kami po ay mahirap lang din po. Boss, nakikiusap po kami sa iyo. Sabihin mo lang po yung totoo at huwag mo na po kami idamay. Biktima lang po kami at saka apartment po. January 2023 nang mag-issue ng arrest warrant ang isang korte laban kina alias Totoy dahil umano sa kidnapping at serious illegal detention ng missing Sabongeros. Matapos ang 8 buwan, nahuli ang 6 na sospek pero agad din silang naghain ng petition for bail. Matapos dinggin ng pre-trial sa mababang korte, aprobado ang petition for bail at nakalaya ang 6 na akusado. Dahil ayon sa judge, wala naman umanong personal knowledge ang mga pulis na tumistigo laban sa kanila. Iniakyat ito ng piskal sa Court of Appeals at sinabing nag-commit ng grave abuse of discretion ang humatol na judge dahil binaliwala umano nito ang mga ebidensyang ipresenta sa korte. December 2024 nang panigan ng CA ang mga prosecutor at sinabing denied ang petition for bail ng mga akusado. Nitong May 2025, muling naghain ng apela ang mga suspect at iniakyat na ito sa Korte Suprema. Paninindigan ng mga akusado, wala silang kasalanan. Sa Facebook Live ng Okay. Kung titingnan ninyo yung senaryo, no? Noong yung unang judgment sa kanila, ang judge ng judge sa kanila, binigyan sila ng bail. Nanalo sila doon sa petition for bail, kaya nakapagpiyansa silang 6 kasama si Patidongan, nakalaya sila. Pero binaliktad, ni-reverse yan ng CA. Which means, kinulong ulit sila. Ngayon, itong January lang, naghahain sila ng kanilang petition. Kung titignan ninyo yung senaryo, hindi kaya kinausap si Patidongan para idiin si Atong Ang at i-dispatch siya itong other na ito. Siya lang, kasi 6 yan sila eh. Yung 5, i-dispatch siya nila. So lumabas yung 4 na ito, hindi ko alam kung saan yung isa. Pero ako, sa nakikita ko dito, ginagamit nila itong si Patidongan. Bakit? Kasi maraming ari-arihan itong si Patidongan. Sumunod ka sa amin kung ayaw mong malagay sa alanganin yung mga ari-arian mo. Ganyan yung senaryong nangyayari dito. Ituro mo lang si Atong Ang. Absuelto ka na. isang Justin Cruz noong June 30 na nawagan ang 4 kay alias Totoy na huwag silang idamay at sabihin na ang katotohanan sa likod ng missing Sabongeros. Boss, ano man yung mga sinabi mo, dapat yung totoo lang, boss. Dahil alam mo naman na biktima din kami, kaya huwag mo na kami idamay. Boss, maawa po kayo sa amin, lalo na sa aming pamilya. Panawagan din nila sa gobyerno, bigyan sila ng proteksyon bilang state witness. Sa pinakahuling Ayaw nilang gawing state witness yung mga yan. Bakit? Nagsasabi sila ng totoo eh. Itong si Patidongan nagsasabi ng kasinungalingan, kaya siya yung state witness. pahayag ng DOJ, wala pa raw basihan para gawing state witness ang mga sospek. Oo. Di ba 6 silang suspect including si Patidongan? Sabi ni Remulla, wala silang basihan pa para gawing state witness yung mga suspect. Suspect yan si Patidongan, ba't ginawa niyong star witness? Kinakailangan pa raw i-evaluate ang kanilang credibility at bigat ng kanilang mga testimonya. Sa kabila nito, si PBBM na mismo ang nag-utos ng isang malalimang investigasyon patungkol sa mga nawawalang sabongero.
Kung titignan natin dito pa lang sa kanyang damit. Hindi ko alam kung sinong gumawa nito kasi sabi ko napansin natin nung una 'to. Damit niya pa lang 4,500 yung t-shirt. Yung relo pala niya Cartier. Oh, ayan 500, 500,000. Oh. Tapos yung pantalon niya ang galing nang nag-search nito 53K pantalon lang yun. So, tama yung sinabi ni Atong Ang na mayaman at bilyonaryo ito. At hindi nga nagkakalayo kasi meron din siyang promotion. Meron siyang sabungan. Kung makikita ninyo, ayan, i-zoom natin na, ayan. New Barobo Hanons Cockpit Arena. Ayan Surigao del Sur, Dondon Patidongan Promotion. Ang date niyan, September 20. Ayan. Hindi po to nagkataon lang kasi sa kanya talaga ito. Kung titignan ninyo, ayan promotions ito ni Dondon Patidongan. So sa isang instance din, ganun din. Tingnan natin na dito. Ayan, September yung kanina. Ito naman October. Ayan, October. Kung makikita ninyo, ayan. Dondon Patidongan Promotions present. Ayan. Pa-birthday ni Boss Dondon. Boss ang tawag sa kanya. Tignan ninyo ito pala yung history ng Don Chen Lee na yan. Don. Chen is Gretchen. Lee is Atong Charlie Ang. Tingnan nyo. Kuha ito sa binyag ng anak ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Tumayong ninong at ninang doon ang matagal niyang naging boss na si Charlie Atong Ang at ang aktres na si Gretchen Barreto. Ang pangalan ng anak ko, Don Chenle. Doon ko kinuha yung Don sa akin, yung Chen, Gretchen, yung Le, Charlie, yun kinuha ko yan. Kinuha ko sa pangalan nilang dalawa. Kinuha rin niyang ninong ang isa pa raw kasosyo ni Ang. So nakita ninyo? Kaya yung kanyang resort, Don Chen Lee Beach Resort. So nakita niyo. Wala akong masabi dito sa taong ito. Napakahusay, napakayaman ito. At ang nakikita ko talaga dito, tin rider niya. Itong si Dondon Patidongan na ito, inilaglag niya itong dalawang ito. Kasi ito, kumbaga sa akin, nakikita ko dito, hinostage na ito ng gobyerno, si Dondon Patidongan na ito. Malaki ang utang na loob nitong si Dondon na ito kay Charlie Atong Ang. Pero hinostage siya. Pwedeng tinakot siya kung ayaw mong malagay sa alanganin, ito yung gawin mo, ilaglag mo si Atong Ang. Kasi kung titingnan natin yung pattern dito, naumpisan na yan nila noon pang 2022 nung umupo itong si Marcos Jr. Naumpisan nila like for example sa Bucor, di ba? Hawak ng Bucor, hawak ni DJ Bantag yung Bucor. So hindi nila yan mahawakan kung hindi nila ilalaglag si Bantag. So anong ginawa nila? Pinatay nila si Percy Lapid at ituturo si Bantag dito. So nagtagumpay sila doon, ginawa nilang wanted si Bantag. O pagkatapos niyan, merong itong kay Kong Teves. O, ang ginawa nila ay syempre sakop, malaki din yung sakop ni Kong Teves doon sa STL. No? Hindi lang yung STL, kumbaga yung mga interest nila, business interest nila. Anong ginawa nila? Tinaniman nila ng mga kung ano, ginawa nilang terorista. O ayan, nagtagumpay sila kay Kong Teves. Anong ginawa nila kay Pastor Kibuloy? Ni-recycle nila yung dismiss na kaso noong 2019 para magkaroon sila ng pagkuha ng ari-arian ni Pastor Kibuloy. O kung hindi naman dahil itong si Pastor Kibuloy ay may potential na maging biggest help or donor coming 2028 election or ng 2025 election. Nakita nyo na napabagsak nila si Pastor Kibuloy bago pa ng election ng 2025. So, yun ang ginagawa ng Marcos Jr. And nakita ninyo, kahit yung laban doon sa Okada, labanan ng mag-ama yan
mag-ama yung may hawak ng ukada na yan. Labanan ng mag-ama, yung anak, kakampi ni Tambaluslos. At yung ama, kakampi ni Tony Boy Kuhuangco. At ano yung mga yan? Siyempre, kumbaga nasa other side, di ba? So, siyempre, hawak nila yung mga korte. O, anong naging hatol ng korte dyan? O di, panalo yung anak, which is kakampi ni Tambaluslos. So, napabagsak nila. Ngayon naman, okay, napabagsak na itong si Atong Ang. Si Atong Ang. Itong, yung mga, ang susunod nila, si Atong Ang. Para hawakan ng mga kakosa nila. At isa dyan ay si Bong Pineda. Ayan lang naman ang posibilidad dyan. Kasi itong apat na ito, tumitistigo sila laban kay alias Dondon. Pero bakit hindi pinapansin ni Rimulya?